Hindi ako against sa breadwinner. Pero ang mas nakakainis, yung mga kamag-anak nilang able, Totoo. pero sila na rin yung inasahan. Totoo yan. Diba? Luckily, na nakapasok tayo sa ganon. Pero, what more yung mga nag-earn ng minimum or meron pang iba. Naranasan ko kasi before pre mag-earn lang ng 100 pesos a day. No? Kaya rin kami ngayon nakatupad. Kasi, Siya lang. ay, sorry. Pero yun nga, ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa mga Dito lang yan sa Kantot Kwento. Like, comment, subscribe. This episode contains strong language, questionable life choices, and words your grandma definitely wouldn't approve of. You've been warned. Goods na to? Oo po, naka-record na. Goods. Kaya lang, okay. Patay tubig habang nagaan tayo, man. Shit, matusama doon sa mga intro natin. Ay, shoutout nga pala, pre. Ay, nabubuo na yung asukal sa ano ko. Arte mo kasi ayaw tubig eh. Ayun nga, may tubig nga ako. Shoutout to. Shoutout to Pads. Hindi mo kailangan bumili ka ng ganyan. Para sa episode na to. Para lang dito, no? Okay, simulan to. 3, 2, 1. Welcome to Kantot Kwento. Episode 8. Wow, exclusive pa rin sa Spotify. Na-miss lang ako eh. Na-miss kasi ako. Oo, pare, episode 8 na tayo. Spotify, YouTube, available din sa Facebook yung Shorts, at sa TikTok. Tama, oh. Paano nyo yun, no? Paano yun? Oh, galing. Awa na lang, please. Grabe, pre. Di ko kailangan aabot tayo sa ganito episode 8. Oo nga, pre. Tama. Last month lang tayo nag-start and then meron na tayong 200 followers sa Facebook. Sa Facebook. man. Tapos meron na kaming 46 subscribers sa YouTube. 180 doon ka mag-anak. Dahil mo nang kamag-anak. Pero buong family tree. Pero Kasama. yun nga, yun, maraming salamat sa pagsuporta nyo talaga, guys. Oo. Pakyo. Solid kayo, boy. At syempre, Ano? si Pala, syempre. Wala, shoutout. Boy. Pero niya, pre, nag-aanap lang ako. Pasensya na. Nag-cellphone ako kasi nga, kaya rin kami ngayon nakatupad. Kasi, Siya lang. ay, sorry. Pero yun nga, ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa mga wish, pare. Huh? Tupad wish? O ano, wordplay. Wordplay. Hindi, pre, bakit ka nagtupad na, Oo, pre. Di ba, mga empleyadong Pilipino tayo, pre. Oo. Ano ba tawag dito? Kasi as of the moment, hindi naman to current news. Hindi pa. Hindi to current news, pare. Pero as of the moment, nung huli may nakita ako na isa raw tayo sa pinakamataas na may burnout rate sa Southeast Asia. Pare, anong masasabi mo doon? Filipino pride. Oh, tanga na. Akong tanong. Oh, yun yung burnout, pare. Sugar free ba? Oo. Sugar free. Pero yun nga. Vitamina. Di ba yun yan? Yun. Pero di ba pa suot ko? Ano yan? Ako, company. Hindi, wala to Ibang brand to, Regatta to. Shout out sa Regatta. Corporate attire ba? Semi-corporate attire. Pero naka-short, di ba? Ayun ang ano. Nga, Tanga din. semi-formal. Semi-formal. Ito yung formal. Oo, Ito yung semi-formal. semi. Basta may sapatos mo ba? Pre, nakapambahay kami dito. Pero bakit nga ba tayo nakapangganyan? Nakapangtupad ka. Oo nga, bakit? Sa ako naman, corporate. Oo, bakit? Siya, naka-t-shirt na blue. T-shirt na blue. Ano to? Unity. Oo, kasi di ba, paborito natin yung presidente ngayon, si si BBM. Tama, Isa lang. Aga. Hindi pa nga natin na-introduce masyado eh. Pero yun nga, no? Sobrang taas na kasi ng burnout rate sa mga empleyado dito sa Pinas. Kaya naisip na lang din namin na what if, di ba? Kahit hindi to current news o hindi to masyadong pinag-uusapan, di pag-usapan natin yan dito sa Kantot Kwento. Kantot Kwento. Wah, talaga chemistry. Kaya pala pre nakapangganto tayo kasi mag-uusap tayo patungkol sa employment. Oo, so dapat pala formal tayo, pare. Interview, tangina, ikaw naman umarte ngayon. Kunyari, ako yung mag-i-interview sa'yo. Di bagay pre, ikaw nakatupad eh. Tatalo. Hindi, ito. So, bago tayo mag-start sa aming topic,
Painumin mo natin siya ng tubig. Ang tamis ng mga kinakain natin dito. Oo. Sa mga episode 50 siguro, diabetic na ako. Di naman yan. Mali mo, next time, Hindi, iba naman yung hindi. pagkain natin, di ba? Ay, mas Pang kumain ng gout hipon naman, ng no? arte mo eh. Hindi kumain ako ng ibon, pero ano, pag wala lang choice, ayoko sa seafood, pre. Ah, bakit? Ba't palagi mo sa seafood? Di ba galing ka na nabutas? Ayun nga eh, nakatabi na lang, kapitbahay namin, puro seafood na eh. Kung nakita yung seafood, dun pumunta ako dun eh. Saan dun? Hindi mo tayo kumain pistachio hopia. Oh, putang ina, social. Shout out sa mama ni Lance. Shout out to Wing Sari Sari Store. Oo. Wing Sari Sari Store. Cut mo muna to pre ah. Iba balik natin. Wala, tapos sinasabi And- mo, ikat ko, pre, hindi ko kinakatal. And verb. Wala talaga akong kinakat. So yun nga. Pre, di ba sinabi mo nga pang number 1 tayo sa pinaka may pangit Yes, na employment. Masakit lang kasi syempre parehas tayo nagtatrabaho sa mga big company na international, 'di ba? Luckily, na nakapasok tayo sa ganun. Pero what more yung mga nag-earn ng minimum or meron pang iba. Naranasan ko kasi before pre mag-earn lang ng 100 pesos a day. No? Imagine mo sa ganung lifestyle. Ano I mean, mo ng, ano yan, anong industry? food. Food, oh. Diba, nakakalungkot lang sa... Ay ko, ano ginagawa? Parang, may gobyerno pa ba tayo? Pinapabayaan na tayo? Parang wala na, kanya-kanya na ata tayo dito, eh, no? Hanggang ngayon nga eh. Meron akong ano eh, shoutout na sa ano yun, si Eddie ata yun. Basta yung sa natutuwa ako sa pinaglalaban niya against sa provincial rate. Ka manggagawa ba? Oo, di ba? Solid Tama talaga. naman. Solid. Eh, kasi nagigets ko yung sinasabi, yung sentimiento ng gobyerno na ano daw yun eh, yun daw yung parang para makakuha pa tayo ng ibang mag-i-invest dun sa lugar kasi mas mura dun. Eh, pero kawawa naman yung mga nagtatrabaho dun, diba? Oo, kasi, imagine, ito sa totoong buhay lang pre kung ano yung cost dito sa Metro Manila ng pagkain, is same lang naman ng pagkain. Actually, mas, minsan nga mahal pa sa province kasi nga, mahirap i-angkat. Oo. Yun eh. Pero, hindi ko sinasabing dapat babaan nila yung presyo ng sa province. Dapat ang akin lang is kung ayaw nyo ibaba, total ayaw naman nila ibaba yung presyo. Inflation talaga. Taas nyo na lang yung salary, di ba? Tanggalin nyo yung provincial rate. Baka may kumontra na naman sa atin, pre. Ano masabi mo may kukontra, di ba? Sige! So, yun. Hindi, Tama. pero seryoso, di ba? Di ba, kung ayaw nyo, kung, eto, let's be honest, tayo ngayon, hindi na tayo kumikita ng ano eh. Hindi naman sa nagyayabang kami, pero hindi na tayo minimum eh. Di ba? Oo. Pero, aminin mo, kahit na hindi na minimum, may mga parte na kahit na simple na lang yung lifestyle mo. Ramdam mo pa din. Oo, ramdam mo pa. Hindi naman kulang. Kasi nga, Pinoy tayo, magaling tayo mag-budget eh. Pagkakasyahin hanggat kaya pagkasyahin. Pero hindi na siya tama eh, di ba? Oo. Gas pa lang ngayon, magkano na pre? Pares tayong... Sa motor. Oo, kailangan natin ng gas. Ang mahal ng gas. Tsaka yung kuryente pa kayo usap po. Yung kuryente, makakapaghulog ka na ng mga magandang motor eh. Baka mga ibang yung iba nga bill nila sa kuryente pang monthly na ng kotse, di ba? Oo. Sa inyo lang napupunta. Ano ba namang klase yan? Ito ang punto ko lang dito pre tayong mga Pilipino kasi, tinatawag na tayo na masayahin sa kahit anong circumstances. Oo. Kahit maulan, baha man yan, gaya ng binanggit mo sa previous episode, na kahit maulan, masaya tayo, baha, di ba? Kahit ang dumi-dumi. Tinatawag tayong happy. Kaya madalas, mahilig tayo mag-pretend. Naniniwala ka ba yung Pilipino pretentious pagdating sa pagiging masaya? Oo. Oo. Kasi di ba sa trabaho, minsan sabihin, okay lang yan, malaga may trabaho ka. Iayon mo rin kasi, di ba? Hindi yan porket may trabaho ka, dapat maging thankful tayo na may trabaho. Oo. Pero hindi dapat hanggang dun lang. Kaya dapat may meron tayong career development eh. Alam mo yung career path mo eh, kung saan ka papunta. At may ganun tayo. Hindi yung porket sabihin na, hindi ka naman nakapagtapos, ganyan ka lang. Hindi pwedeng ganun, di ba? Oo. Potato corner ba? Oh, Ano mo yun? kailangan pleasing personality. Ay, oo nga, saka pala pare, sisingit ko lang din. Meron akong dating, sumikat to eh, yung gasoline boy na, Nakapagtapos? oo, tapos yung nagsalita siya about, sa government ba yun, sa flood control o, Yung sa gas. yung tumataas yung gas. Oo, about sa gas hike yun, naalala ko. Huwag itaas. Oo, di ba? Oo. Pero di ba tingnan mo, nakapagtapos, I'll be honest, totally honest, di ako nakapagtapos ng college, wala akong college degree. Pero, Joke lang guys. pero niya, wala akong college degree. Pero, tingnan mo yung ibang mga, yung mga tawag dito,
yun nga, kunyari sa potato corner, Oo, ang hirap nyo. Ang hirap nyo i-please. sa ano, di ba? Parang technically meron akong yung nakitang bagong movie. Natuwa ako sa title ng movie na yun, pero hindi pa showing. Yung ano, basta ang context ng movie niya, kung bakit kailangan mo pa ng 2 valid ID para lang makakuha ng isang valid ID. Parang ganun din yung konteksto, di ba? Oo. Natangan na, kailangan mo ng experience bago ka magkatrabaho. Kaya ka magtatrabaho kasi kailangan mo ng experience. Parang, Totoo. tangina naman, no? Tatangahan, di ba? Di kasi pre, tama naman siya sabi mo eh. Na ang baba ng sahod sa Pilipinas, tapos yung requirements nyo, o yung qualification nyo, napakataas. Oo, totoo. Diba? Kailangan nyo ng 4 years graduate, bachelor degree holder, with 3 years experience. Tapos, yung mag-a-apply is fresh grad. Sige, sabihin natin fresh grad graduate na. Walang experience. Walang backer. Di ba? Oo. Isa pa yung backer na yan. Lintik na word yan. Hate na hate ko yung backer. Pre. Oo. Di ba? Pare-pares yan yung mga pixer, backer, yung mga ganun. Oo. Nakamulti Pixar, puto, backer. ayun. Kaya kulit. Wala na akong madugtong. Oo. Nag-iisip ako ng dudugtong. Wala na eh. Backer. Di ba? Motherfucker. Di kasi di ba? Di, pre, naalala ko lang. Shout out kay Otep sa Sagip Addict, di ba? Gusto niya maging Ay, tong ino, wala ko. Oo nga. gusto niya maging gusto niya maging kagawad kasi sabi niya nawawala na daw sa isang barangay ang mother figure. Kaya pag naging kagawad daw siya sa Plaridel, Bulacan, gusto niya magkaroon ng mother figure ang barangay. Magtatalaga daw siya ng mga mother packer. Yung mga tagapak ng mga relief goods kung sakaling. Huwag ka matawa. Di ba nakakatawa talaga? Kasi hindi tinawag Hindi talaga ko na. niya. Saan nyo may napakinggan? Sa interview sa Cool Pals, yung kasama si Armando, tsaka si Pinkman. Oo, hindi ko napanood yun. Tinanong siya kung anong Mga plataforma niya eh. motherfucker. Kung anong plataforma niya, pre. Nakulat ako, sabi, anong plataforma mo? Ba't kung mananalo ka? Sabi, minsan daw, nawawala na daw kasi sa isang barangay. Di ba, sa isang community. Ang pinakamalit na community is yung bahay. Oo. So, kung wala daw tayong mga father figure tsaka mother figure sa barangay, yun daw yung nakikita niya. So, nakikita daw niya minsan kapag relief, madalas daw wala tapos hindi pa daw even na nadidistribute yung mga relief sa tao. Kung sino lang yung kilala. Kaya gusto niya magtalaga ng mga mother packer para yun yung mga magpapak ng relief good at mag-distribute sa mga bahay-bahay equally. Nakakatawa lang pakinggan pero 'di ba? Makes sense. Oo, pero totoo naman. Diba? Tama. Galing din kasi mother. Surprise, motherfucker. Hindi ko alam kung kailangan ko i-clip pa to eh. Pero may natuwa ako dyan na nagtumakbo siyang mayor. Di ko alam kung alam mo itong storya na to. Komedyante na tumakbong mayor, tapos nanalo He siya. decided to run for government himself as a joke. Purely as a joke. Sino yan? Switzerland ata to eh. Ibang bansa pala. Basta ibang bansa. Tapos basta, kasi gusto niya lang tumakbo daw kasi trip niya lang. Kasi para maiba. Kaso nga lang, nanalo siya. Nung nanalo siya, may nagawa naman talaga siyang maganda. Pero nag-resign siya, hindi niya tinapos yung termino niya. Kasi ang buong pagkakaakala niya raw is yung politika o yung pagpasok sa politika is to make change, para pagandahin, yung kung ano man yung mga kulang sa ano. Pero ang sinabi niya daw na doon niya napatunayan na ang politika daw is parang para lang magpakilala, para sa mga ganun. Hindi talaga hindi naman technically talaga para yung pagandahin yung mga bansa. Para lang laging pagpapakilala, pagpapaano. Puro advertisement lang. Oo, parang basta i-clip ko na lang dito, pre. I-clip ko na lang dito. So, mapapanood mo na lang to sa edit kung ano yung sinasabi ko. Pero pre diba, kidding sa dyan sa sinabi mo, bukod dyan, syempre, we're going back to our topic na pangit talaga yung ganon na meron tayong mga ayusin nyo yung qualification nyo, ibasin nyo yung papasahod nyo sa qualification. Kasi hindi porket di nakapagtapos, hindi niya na kaya matuto ng trabaho. Tama. Oo. Kasi iba dyan, ang trabaho mo lang naman is magbubuhat ng mga tubig. Gusto mo pa, college graduate. Kaya gawin nyo ng high school graduate. Hindi tayo lahat may equal na privilege na nakapagtapos eh. Hindi lahat yan pre, di ba? May mga taong gusto makapagtapos, pero hindi kaya financially at may mga pumipigil sa kanila. At meron naman talagang by choice na hindi makapagtapos. Like, meron ako nakikita na, ayoko magtapos kasi ayoko umasa sa parents. May mga ganong tao, no? Oo. Na gano'n, na ayoko umasa sa parents ko. And hindi na sila nagtapos. Mas ginulit nila yung business. Oo. Diba? Ibang entrepreneur, gano'n. Which is okay lang rin naman. So, yun yung pinupunto ko na ayusin nyo naman yung qualification nyo. Oo. Ibasin nyo sa sahod. Ito pre, may kwento ako sa'yo about sa employment para naman to. Oo. Dati nagtrabaho kasi ako sa yung mga San Miguel Chicken. Ay talaga? Yung mga raw?
Oo, yung sa raw. Raw chicken. So, ang trabaho ko doon, nakalimutan ko rin mismo tawag sa ano eh. Basta ako yung lahat ng kinikilong manok is inaano yun. Basta kailangan mong i-record kung ilang kilo bawat isang manok. Kunyari itong manok na to, ganito, ganyan, ganyan. So, sinisigaw yun ng mga ano tawag dito? Kargador. Oo. Kargador. Pero pre, ang nag-train sa akin, kargador pare. Tingnan Ako mo. yung nilagay doon sa ano na yon sa trabaho na yon kasi ako yung qualified. Pero ang nagturo sa akin, Yung kargador. which is na ano ko na, kaya lang hindi makuha yung posisyon na yun kasi hindi siya qualified doon. Di ba? Pero pares kami ng sweldo. Ay, hindi, mas mataas pa sweldo ko kasi ano yun, ipakyawan yun eh. Eh, di tipaklo. Hindi, pero yung pakyawan yun. So, sa yung isang buo, ang sinesweldo namin doon, kunyari siya, for example lang, siya 1.5%, ako 2%, so mas mataas pa rin yung cut ko. Pero ang trabaho nila, sila yung bubuhat ng manok, kukunin nila yun doon sa pagkatay, dadali nila yun doon sa kung saan namin gagawin yun, tapos pagkakilo nun, ipupukol na lang, ipupukol yun eh. Tapos sisigaw nila, kunyari, lahat naman to ng 1 kilo to, kunyari. Sasabihin lang nila yung point. O 0.43, 0.54, pero kilos yun ng kilos. Ako sulat lang ako ng sulat. Yung kanan ko, nagsusulat. Yung kaliwa, nagka-calculator. Parang gano'n. 0.40. Pero siya yung bobola ng letter B, Yung bobola. parang yung... Para 43, bigo na letter B, banana Q. Sus, ginoo. Pero yun nga. Sabi ko, gano'n. Pero yun nga. Tanginang yun. Nawala ako. Kasi tayo na rin. Bingguan tayo sa perya. Ads muna natin to. Ads. Kantot Kwento. Like, comment, subscribe. Oh, nakikinig ka pa din, di ba? Tayo, isama mo yan. Hindi ko na sinunog sa salita eh. Kinig ka pa rin ba? Ikaw naman. Maraming salamat sa pakikinig ng Kantot Kwento. So ito nga pala, kung ayaw nyo mapanood to, is pindutin nyo na lang yung skip ads dyan sa baba. At palagi nating tandaan at sabi ni Pala. pakipalo kami sa May bayad sa YouTube, Spotify, Facebook. Available din pala kami sa TikTok, guys. Yun lang, thank you. Uy, sa akin sa Facebook namin kasi konti na lang kikita na kami doon. Ayun. Maraming salamat sa pag-subscribe at pag-follow. Salamat. At yun ang aming ads. Okay. Ina-RKO si Pala, no? Kawawa. Balik muna tayo. Ayun, ang sa akin lang doon is yun nga. May mga taong qualified naman talaga sila eh. Wala lang silang Credential? Credential. Parang gano'n, no? Ay, hindi, tama. Credentials. Wala lang sila nung proper credentials na hinihingi nung kumpanyang yon, which will lead to yung sa sinabi mo nga na hindi laging yung high school graduate o yung kailangan eh, di ba? Totoo. So, kung mayroon mga HR na magko-comment dito na kung bakit nila need ng gano'n, maintindihan ko rin kayo na you're just doing your job. Maintindihan ko yan. Kasi even ang HR is mga tauhan lang rin sila, pre. Tumusunod lang din sila dun sa... So, mga galing pa rin yan talaga sa may-ari. Kung ano yung mga gusto niya. Siya pa rin masunod siya may-ari. Or yung corporate na, tawag dito, yung board. Yung board, oo. Kasi sabi nila, sa role na to, kailangan masteral ka. Di ba? Kailangan 10 years of experience, masteral. And then, ito yung magiging salary niyan. Ganun lagi lang sila. So, sa HR naman, gagawa siya ng qualification, ganyan. So, at least, kaya magalit sa mga HR niyo pakiusap. Kasi, empleyado lang rin yung mga yan. So, ano pa yung mga nakalagay dyan, pre? Yun nga. Tama naman. Hindi, gusto ko lang i-back up yung sa'yo na empleyado lang din naman talaga sila. Kasi magalit sila. So, kung meron kayong parang sinusunod as an regular employee, ganun din naman sila. May sinusunod lang din sila. May mga compliance at regulatory din yung mga yan. Kahit yung boss nyo, empleyado lang din. Sa corporate, Sa corporate. Yung boss nyo. Kahit yung boss nyo. Kahit nga yung boss namin, sa kumpanya, empleyado lang din naman. Yung boss Toyo kaya. Hindi, pre. Ako doon, tongin na, nangaaway, marang nonsense ang puta. Yaman na yan, pre. Balik tayo dito. Bad trip ako doon. Pakailamero yun eh. Pero yun nga, gusto ko lang idagdag din to, yung sinabi dito, yung work-life imbalance, pare. Na isa sa mga Ano ba yan? sa mga problema natin dito sa isahin na natin to, work-life imbalance, commute and environmental stress, cultural factors,
economic and family pressure. Ito daw yung mga primary pa lang to, hindi pa to yung kabuuan. Primary na nagko-cause ng burnout para sa ating mga empleyado dito sa Grabe. Pilipinas, pare. Pangit, no? Let's start with pare, work-life imbalance. Oh, actually hindi lahat ng company, mga malalaking company pinopromote yung work-life balance. Pero alam naman natin, dahil galing din kami sa mabababang company before, alam naman namin na hindi talaga uso yun doon. Na ultimo kapag day off mo, nasabihin, day off mo, wala kang gagawin. Pasok ka naman kasi wala yung kapalitan mo. Yung ikaw bilang manager, ikaw maghanap ng kapalitan noon, hindi yung ako yung pipilitin mo dahil ako wala akong gagawin. Off ko eh. Oo. Gusto ko magpahinga, 'di ba? Pero sa mga mabababang company kasi ganoon eh. Dahil doon pasok yung utang na loob, no? Parang Which utang is na loob yun mo. yung cultural factors, pare. Doon na rin yun. Yung utang na loob, saka yung pakikisama. Oo, kasi eh. Ikaw ba, meron ka bang may share sa pakikisama? Doon muna ako sa work-life imbalance. Sige, Gusto ko sige. lang magkwento. Kasi meron kaming isang tropa ni Lane technically. Meron siyang kinikwento na hindi lang siya makaalis doon sa sa kumpanya niya kasi meron siyang utang pa. Hindi utang na loob, utang pa. May Parang salary ganun. loan. Hindi ko napapangalanan. Oo. Pero yun nga. Pero may mga nakikwento siya na minsan kung kailan, alam mo yun, yung parang 4:45 na, 4:50 na, alas 5 Oo. yung out, biglang, pwede tapusin mo na to kasi bukas kailangan na to ng umagay. Parang, tas hindi naman laging, o kahit sabihin mong bayad yung OT. Sige, sabihin na natin. Oo. Minsan bayad yung OT, pero hindi naman lahat ng tao kasi Gusto yun. Pre. o hindi yun yung priority. Minsan may kailangan nilang umalis. Di ba? Ako, Saka hindi pre. dapat mandatory ang overtime, di ba? Tama. Ako mismo, di ba, kilala mo ako, naging magkatrabaho tayo before. Galit ako sa OT, alam mo yan. No. Hindi ako galit, pero may mga tao kasi nagtitake nun. Pero kung ako pa pipilitin na mag-OT, hell no. Diba? Hell Parang no. sabihin mo nang, hindi naman sa mayaman tayo, pero para sabihin mo sa 50 pesos. Wag na. Oh, di ba? Kasi sa oras na yon, maaari na ako makauwi. Kasi malayo biyahe ko eh. Di ba? Oo. Yun kasi yun eh. Doon papasok ngayon yung problema sa commute eh. Saka ako, kunyari, ito, yung ginagawa natin ngayon, kasi as of the moment, empleyado pa kami. Kung kaysa, sana nakapag-post na tayo, nakapag-edit na tayo, o nabigay mo na lang yung konting oras na yon para dun sa passion mo, o sa Oo. nagbibigay talaga ng drive sa'yo, di ba? Yung ganun. So, hindi laging pera kasi yung Oo, minsan kasi kailangan mo ng pahinga. Kaya ikaw, kung empleyado ka na nanonood, kailangan mo ng pahinga. Oh. Huwag kang magpahinga! Magtrabaho ka! Enjoy mo yung... Dito ka. Oh, This is a enjoy safe mo. space. Ina, bading na. I-enjoy mo. Enjoy mo yung day off mo kasi Hindi, tama. tayo, maswerte tayo na dalawa yung day off natin. Oo. Pero alam natin sa ibang industry, isa lang yung day off nila, tapos gusto pa ng ibang boss, hindi pumasok yung kapalitan mo, pasok ka naman. Shoutout nga pala sa mga security guard, nakaka-bad trip yung mga karelyebo dyan na hindi pumapasok. 14 hours na yung shift nila. Kapag hindi pa pumasok, required silang i-cover yun. So, 14 hours plus another 14 hours. Dahil hindi dumating, ikaw pa rin nila yung shift mo, papasukan mo pa. Oh, ganun din yung sa yun, yung security guard, tapos yung mga nagtatrabaho sa burger machine, angels, yung mga Oo. nasa kalsada na 24 hours bukas. Oo. Na isa lang yung tao. So, yun. Saludo kami sa inyo. Guys. Pero, pre, ayoko lang din doon, hindi na to sa boss, sa katrabaho na lang mismo. Kung alam nyo ganyan yung trabaho nyo, maging considerate kayo sa katrabaho nyo. Huwag nyong lamangan. Kasi may ginagawa yan, yung iba dyan, mga single mom, single dad, yung iba may kailangan alagaan ng mga magulang nila. Tapos hindi mo papasukan dahil lang lasing ka or whatsoever. So, iba, di ba, beer house na. Oo, di ba? Relaxation na kasi nila. Yun Ito na pre, yun. kwento lang. May katrabaho ko dating ganyan. Hindi siya nakapasok kinabukasan kasi nga, Nag-beer house. lasing. Hindi pre, sa bahay lang uminom. Pero beer yung ininom. Pero sa house, beer house. beer. Wordplay. Wordplay. Hindi, yun nga. Pero pre, di ka pumasok dahil lang may hangover ka. Hindi mo naisip yung kapalitan mo doon. Sabi sa akin ng boss ko. Yung that sa time. food industry. Oo, sabi sa akin ng boss ko. Baka pwede namang i-cover niyo si ganito. Di ka banggitin yung pangalan. Pwede Oo. i-cover niyo si ganyan, dito makakapasok. Di ko pinansin. Bakit? Day off ko eh. Oo. Tsaka yun na, doon nga rin, parang gano'n nga rin papasok doon yun nga, yung kanina sinabi natin na parang yung iba tinatanggap nila kasi nakikisama. Oo. Hindi naman laging lahat ng nakikisama sip-sip eh. Which is yun nga din minsan nagkakaroon ng na pag nakikisama sip-sip. Yung iba, hindi natin alam, baka may personal silang something na Oo. May kilala akong ganyan eh. Si
tago na lang natin to sa pangalang Ratatouille. Pero kilala mo yan, Oo. pare. Hindi naman siya sip-sip, pare. Pero, tagi siyang nahihiyang tumanggi, lalo na pag sinabi ng ng mas mataas sa kanya. Tanggapin niya yun. tanggapin niya. Kahit na ayaw niya na, maririnig mo. Kung minsan, pag break, ayaw ko naman, wala naman ako doon, makatanggi, yung boss yung nagsabi. Yung parang ganon. So, nahihirapan sila kasi nakikisama sila, hindi naman sila sumisip-sip. Kaso nga lang, dahil nga lagi silang nakikitaan sila yung gumagawa, wala na, tinitake for granted na rin din sila. Grabe, nakakalungkot. Pero pre, ako thankful ako ngayon. Di ko na siya shoutout kung sino yung boss ko. Pero yung mga boss ko ngayon, pre, napaka-considerate nila. Tsaka, alam nila yung work-life balance, alam nila irespeto. Kaya, shoutout na lang sa inyo, yung mga managers ko dyan, sobrang solid. Very Kaysa considerate. kaya, Oo. Uy, wala tayo mabagit yung pangalan. Okay na yun. Di, pero, yun na lang. Uy, natakot. Binanggit mo na Hindi ng ka episode naman 3. Binanggit mo na episode 3, sabi ko, i-blip mo. Mamaya, balikan nila episode 3, wag na. May sinabi ko ba dun yun? Oo, sabi ko, ikat mo yun. Episode 3, Wag ba na balikan? drivers. Pero yun nga, pre, maganda naman kasi ngayon, dahil din sa pag-rise ng social media at ng awareness, yung mga boss, nagta-transition na sila sa approach na dapat meron tayo ngayon. Kasi natutuwa rin naman ako, kahit paano, alam kong little by little, pero nagkakaroon na tayo ng awareness sa ganyan. So, yung mga Oo, empleyado na mas ordinaryo, nagkakaroon na ng voice. Nagkakaroon na sila, nag-voice out na sila. Oo. O, yun naman ang good thing nun. Pero at least, Yung iba, ganun, yung ibang mga boss natatakot na, o yung kumpanya oh. natatakot nang ma-post sa Reddit. Yung mga Oo, ganun. sa secret So, files. gumaganda na yung gumaganda yung na Oo. dahil doon. Which is Good much better. thing. Oo. Yun nga lang, maganda talaga siya. So, pero bakit nasa number 1 pa rin tayo? Kasi bagay, most of the companies pa rin naman is yung mga bababa. Ilan lang naman yung malaking company dito, di ba? Oo. Saka ito nga, meron pa dito, lagyan lang din natin dito, yung etong sa commute, which is hanggang ngayon, di natin alam, napakadami ng Totoo. naging chairman or head ng mga sa natin, no, sa public. Public na lang kasi ako Oo, pare. public Ito, works. honestly, kung merong kung madali lang mag-commute dito sa Pinas, magko-commute na lang. Minsan ang hirap din ng yung pagod ka na, ikaw pa yung magdadrive. Totoo. Gusto mo nang matulog, kaso magdadrive ka pa. Kaso nga lang, di ba, let's be honest, ang pangit naman talaga ng ating public transport, pare. Kaya nakakadagdag din sa Ito na lang. Meron akong kilala din, pare, shoutout na natin, mga taga Cavite, no? Shoutout mga taga Cavite natin. Di ba, BGC yung trabaho namin. Oo. Alas 8 pasok. Umaalis sila sa bahay daw, pero mga before 5. Pero mo yung 3 oras na yun na sana kasama mo pa yung pamilya mo. O sabihin mo na kahit single ka. Oo. Pero, makakapag PlayStation pa ako noon. Iba, nag-ML pa noon. Totoo. Gagawin na lang nila yun sa bus. Yung mga ganyan. Pero di ba sayang eh. Oo, yun nga eh. Tsaka ito yung dami ng population ng mga nagkukotse, sabi nga, masama daw siya. Masama naman talaga kasi nga, nagiging car-centric ang Metro Manila kapag ganun eh. Oo nga. Ang naging dahilan naman ng iba dyan, kasi nga, yung comfort, Oo. dahil sa pangit ng commute system natin, napipilitan yung ibang kumuha ng kotse para sa sarili nilang comfort. Kasi nga, gaya nga sabi mo, imagine mo tayong magagawa sa loob ng 4 na oras. Oo. Kasi commute mo lang, papunta pa lang yun hindi pa kasama doon yung Wala pa, pabalik. papunta pa lang, pre. Papunta Diba? pa lang. So, ano pang magagawa mo yan? So, nagdadagdag siya sa stress ng isang empleyado. Oo. Tapos sabihin naman nila, meron kasing, kunyari, magsasabi lang. Pero may narinig talaga ako nagsasabi, ba't ka kasi sa Cavite pa kumuha ng lupa? Bakit ka ba hindi sa mas malapit tumira? Kasi nga rin, let's be honest naman, napakamahal na ng lupa dito sa dahil nga yun, nakalimutan ko na sa natin pinag-usapan yung urban planning na yan. Oo. Pare. May poor talaga na urban planning na Oo, nagaganap kasi eh. kaya yun nga, yung pagiging car-centric ng Metro Manila. Metro Kaya Manila. nagiging traffic. Technically, Metro Manila eh. Oo. Ang car-centric talaga eh. So yun. Di ba? Nakakadagdag yun sa Nakaka-bad burnout. trip siya, pre. Kasi burnout mo yung empleyado. Imagine mo na lang, tayo na nakaupo sa office, napapagod tayo mentally. Dahil isip. What more pa yung physical yung trabaho. Oo. Tapos magko-commute ka pa. Nagko-construction ako dati, just to share. Nagko-construction ako dati, physical lang yung trabaho ko. Magko-commute pa ako, tapos nakasabit pa ako. So, alam mo yun, Oo. grabe yung pagod mo nun pa uwi sa sobrang traffic. So, talagang stress ka talaga pag uwi, pero wala ka magagawa kasi nga,
napakababa ng pasahod, at kailangan mo ng trabaho. So, napakasad ng reality na yun sa atin. Hindi ko nga alam kung meron pang oras na walang traffic din, pare. O hindi Meron. mahirap sumakay. Ay, hindi ko alam sa mahirap sumakay kasi Sa matagal na public tayo. kasi yun nga. Alam ko na pagkwentuhan natin sa episode 3 yung sinubukan kong mag-public transpo. Oo. Alas 2 yun ng madaling araw yung video ko doon sa, yun nga, sa personal kong vlogger kasi ako. pare. Pero yun nga, may Vlogger. personal ako channel na alas 2 pare, tangina yung nakaganon ka na, yung parang siksikan na talaga. Oo. Yung ano lang, Yung hindi ka nakaganon lang. nakasabit ka na lang. Oo, yung parang isang kamay, tapos yung hindi ka na makadiretso ng paa. Oo. Yung hindi mo na maplat yung paa mo, talagang alas 2 ng madaling araw, pre, ang hirap pa rin sumakay. Punuan pa rin. Nakakwenta-kwenta talaga. So, hindi mo alam talaga kung ano. Tapos yun na, last thing na isa sa top na nagpapa-burnout sa Pinoy ay yung, eto na, yung family pressure, yung pagiging, ano na to, kasama na dito yung mga OFWs natin. Oo, kawawa naman. Yung ibang mga ano natin, di ba, yung mga kaibigan natin, eto dito ako sumasaludo sa mga, ano nating sirena, para yung mga LGBT natin. Napanood ko yung huling video ni Glock 9, kung ba't niya nagawa yung sirena, kausap na si Cara David, maganda yun. Pero, yun yung mga breadwinners nating kapatid, di ba? Totoo. Which is yun. Let's be honest, mukha lang sila din laging nakangiti. Pero nakapagod na rin yung mga yan. Diba? Tsaka nakakalungkot lang kasi meron tayong kulturang breadwinner eh. Hanggang Which is ngayon. dapat wala. Mm-mm. Kaso nga lang, dahil sa hirap ng buhay, nagkakaroon. Pero para sa akin, natutuwa ako sa mga breadwinner kasi they are just doing it out of love. Oo. No? Di ba, although yung iba required, pero yung iba out of love, bilib ako sa ganun. Alam mo bakit, pre? Kasi ayaw nilang makita na ganito yung magulang ko. Ayaw kong makita yung magulang ko na nanlilimos or what, di ba? Oo. So, especially sa ganyan, mga part ng LGBT. Totoo naman, napakasipag pre. nila. Kahit yung mga nagpa-parlor lang, yung mga ganun. Oo, napakasipag nila. Hindi lang Sobrang palagi solid sa BPO. kayo. Yung iba nagpa-parlor eh. Yung ano na lang nila is yung nagbibihis na lang sila ng maganda. Yun na lang Totoo. yung Nagpa-parlor. regalo nila sa sarili nila. Yung Sumasali sa pageant. Oo, Oo, sumasali pa sa pageant. Sobrang saludo talaga sa kanila. Men, kasi, imagine mo yun, kahit nilalait sila ng community, ini-ignore nila yun para sa pamilya nila. Kasi aminin natin, pre, ako lumaki ako sa slums. Sa squatter na lang, para Tagalog. Alam mo naman dati, pre, di ba? Slums. Oh, Slum pare. dog. Gusto naman yung slums. Hindi, pero pre, Slums lang. di pero kasi dati, pre, alam naman natin, di ba, nung hindi pa uso yung Pride Month dito, dati kapag gay ka, or kapag bakla ka, ng mga year 2022, year 2007 or 2008, ang mangyayari dyan, pre, kapag bata pa kayo, mga bata kayo, mga 10 years old kayo, bakla yan. Oo. Sobra silang nilalait ng community, pero, di ba, tinan mo naman kung sino madalas ang successful, di ba? Oo. So, natin, Iba rin kasi talaga yung roots ng Iba sila parang lumagari. pinangugutan nila eh. Yung pinangugutan nila, hugatan ang puta. Tama, Pero tama. yun nga. Pero yun nga, hindi ako against sa breadwinner eh. Parang malaking topic siya. Oo, Kasi may mga something na nakakainis din sa kanila. Ba't mo kasi pilit na tinutulungan yung mga ganyan? Ba't mo tulong? Pero ang mas nakakainis, yung mga kamag-anak nilang able, Totoo. pero sila na rin yung inasahan. Totoo yan. Napanood mo na ba yung breadwinner ni Vice Ganda? Oo, pre. Maganda. Bad Hindi trip ako ako sa masyadong nakarelate kasi hindi naman ako breadwinner. Pero Yun nga, nakakalungkot lang. maganda yung story niya. Kasi totoong nangyayari siya sa Pilipinas eh. Totoo. Di ba? Bad trip lang talaga yung ganun. Kasi Hindi meron lang sa dyan hindi lang sa OFW eh. Pati yung Dito lang, kahit yung dito lang yung kahit sinasabi mo sa kanina. di ba sa BPO nga, ang dami yung sila Oo. na yung meron ako dating katrabaho ko din doon. Nagbaka sakali lang siya. Graduate siya ng teacher ata. Nagbaka sakali siya sa Maynila. Yun nga, tas doon ko na totoo pala yun. Meron pa kala ko, storya lang yung movie. Kasi dito na talaga ako lumaki. Wala nga akong probinsya eh. Oo. Tas yun nga, totoo pala yung nagbaka sakali sila sa Maynila. Tapos yun na, nauwi na siya sa call center. Oo. Tas yun na, yun na yung naging trabaho niya. Which is, papadala na lang siya sa pamilya niya, sa magulang niya. Di ba? Yung mga ganun. Kaya sa ibang sa BPO industry, lalo sa mga vendor, pag ayaw sumama sa team building kasi, dahil hindi makapag-ambag, hindi lang nila masabi sa inyo or whatsoever. Huwag niyong pipilitin. Sa mga vendor, uso yun eh. Di pa sa mga vendor, uso yun, di ba? Nagtrabaho ako sa vendor bago ako mapunta sa company na kung nasaan ako ngayon.
Pero sa vendor kasi, dati, kapag andun yung pakikisama tiyatago mo na yun. Yun yan. Sabihin, Yung oh cultural guys, team building tayo ah. Tapos pag di ka sumama, parang pagbalik nila from team building, di ka nila bet. Alam mo yun? Nagtrabaho ka ba sa center bago ka mapunta sa nagtatrabuhan mo ngayon? Hindi. Diretso ka kagad dun sa in-house. Ay, oo. Ay, trabaho Oo ka sa pala, center. pero hindi talaga ako ano eh. Which is yun nga, Pero totoo, di ba? Mararamdaman mo yun, Hindi nila sasabihin sa'yo. Pero ipaparamdam nila sa'yo kapag hindi ka sumasama sa yusihan, kapag hindi ka sumasama sa team building. Pag di ka nakikisama. Oo, pag di ka nakikisama. Intindihin nyo kasi iba-iba tayo na ano eh. Gaya ang sinasabi niya, paano kung yung tao na yun is, yung pera is pinapadala sa probinsya. Pipilitin mo mag-ambag ng 3,000 para makasama sa Batangas, di ba? Yung mga ganun. Ano yun? Tangina na intindihin nyo, pag ayaw sumama, wag nyong i-power trip at saka wag nyong pag-initan. Intindihin nyo palagi. Kayo yung nakakaangat pala eh. Hindi kayo pala nakakaangat eh. Eh di wow. Gusto ko lang din mag-context pre kasi Oo. may mga katrabaho ako ngayong nanonood nito eh. So wala pa kasi akong kahit isa na team building na sinamahan. Tangina, parehas tayo boy. Face ba muna, face ba. Yung maayos na face ba. Madaling edit yan. Face ba muna. Pero yun nga, wala pa akong kahit isa. Pero yun nga, iba-iba tayo ng iba-iba tayo ng priorities eh, di ba? Tsaka ito na lang pre. 5 araw na tayo magkakasama sa office. Tapos gusto mo sa weekend namin kayo pa rin. Ay, tanga ba kayo? Intindihin niyo yung weekend namin. Precious yung weekend namin dalawa. Gaya niyan. Kung sasama kami sa team building niyo, let's say for example, sasama kami. Paano kayo makapag-shoot niyan, di ba? Oo, mag-shoot. Hirap din mag-ano Diba? Ito, malaking kain din to sa oras natin, pre. Totoo, diba? Pero ito kasi, ginagawa natin. Dahil nga sa passion na natin. Passion. Sorry pa. Yung pangit yung sa'yo. Uy, napanood ba yung kay Roger? Dahil sa pinanood ko yung interview niya. Nakakaano nga, parang cringe siya. Natatakot ako parang kay Roger. Yung kay yung kay Tanya. Oo. Napanood ko yun, pero saglit lang. Kasi nga, ba't ganun? Naawa ako na. Shoutout pala sa'yo kahit dapat di ka namin i-shoutout. Si Roger, pre. Siya sa mga idol ko na comedian eh. Sino ba? Si Roger. PWD? Solid talaga. Si Roger, iniisip ko, isa ba bang Roger? Hindi ko alam. Pero yun nga, natutuwa ako sa mga PWD comedians din natin, pare. Kasi sila yung nagbe-break ng barrier na Kasi ngayon nga, kadalasan, pare, na kung sino pa yung hindi naman PWD, sila pa yung sumisita na, ano ba yan, ba't ganyan yan? Ba't yun nga ganyan? Pero sila yung nagbe-break ng barrier na, hindi naman kami hindi naman kami umaalma eh. Kayo yung umaalma para sa amin, okay nga sa amin eh. Ayan na, pare. Dahil dyan, narinig na natin, ang ating oras para sa Sigaw sa Kanto. Okay, pare. Ito, continue to. This is for episode 5, man. Yun, no? Episode 5 ba to? Tama, no? Oo, pre. Episode 5, Basurak, again? Available pa rin yan. Kung gusto nyo mapikon, available siya sa YouTube at Spotify. Tama. Huwag kayo mapikon sa amin, sa context. Yun. Panoorin nyo. Basta yan. Panoorin nyo, maganda yan. Marami ako nakuha positive review sa personal, syempre. Yun yung problema lagi tayo sa personal nire-reviewan eh. Oo, yun. Pero sana, Comment naman kayo kasi wala kami engagement Comment nyo, parang awa nyo na. Nakikiusap na lang, oh. Oo. Huwag kayo laging, hindi ko alam kung sa'yo pero sa akin laging may, nakikiusap na, i-shoutout ko sila. Sa'yo ba? Sa akin wala. Kasi di pa ako nakipag-close masyado sa work. Pero, naniniwala ako na good naman yung environment. Good siya. Baka nahihiya pa bago pa eh. Malay mo in the future, masasama na rin natin yung Pero alam naman nila na bawal magsabi ng mga kumpanya dito eh. Bawal talaga. Tsaka di ko naman alam nila yun. Oo, hindi ko nakambal. So, shoutout sa mga katrabaho niya. Kinikwento niya gaano kayo kasama. Alright. Napakabuti niya. Tong inong yun. Salamat. Mabuti niyo, salamat. Blast. Salamat po. Hoy! Unang kwentotero, pare. Unang kwentotero. Certified kwentotero number 1. Shoutouts mo nga, pala. Shoutout mo, si... Basta sa mo. Naman na si Stona 7723. Tangin, hindi ko lang okay. Kahit makita ka, mukha kang gago. Ayan. Kung nakakalungkot at nakakagalit, makakita ng bundok na tambak ng basura na dati mayaman sa puno at wild animals. Sorry po. Inubo ka, boy? Ayoko na. Ano pa kaya ang pakiramdam mo kung nakakita mo yung
50 feet, 8 hectares na tambak ng basura sa Smoky Mountain. Yun nga, Oo. pare. Sa Bitas, Tondo, Manila. Doon pang dekada 80. Huwag sana mangyari ito sa Subic, Zambales. Tapos may tanong dito, pre. Tanong ko lang, kung may tao na green thumb o mahilig magtanim ng halaman, para saan yung kulay green na ilong mo doon sa episode 5, pare? Nakita mo ba yun? Oh, sorry dahil sa ganito yun, oh. Dahil sa ganito. Sa'yo. Pero shoutout. Shoutout Dahil po sa ako. inyo. Again, happy birth month sa'yo ngayong August. Ano, dyan lang sa dating shoot. Wala. Grabe oh. Salamat. Sinong next natin na kwento tayo? Ang next kwentotero ay si... Ding! Ito naman, pare. Ang haba, pre. So, shoutout ulit kay Ana Niñaro sa walang sawang pakikinig sa amin. Tama? Lupit lang, pre, kasi nakikinig din siya sa Spotify. Kumbaga, Ano ba? support. Buyo. Gagi. Ang lupit So, nga. yun, So, yun nga. Sabi niya dito, na-appreciate na daw yung pagtakil natin sa issue na to. At saka sa, kung napanood yung basura, tinanong kasi ni Lance dyan kung approve or ano daw reaction natin sa sa federalism about sa charter change, which is napakalalim na kwento. Di ako yun. Wala kaming balak itapik yung charter change pero Pero, pero yun yun. Napunta lang doon eh. napunta lang kami talaga doon. It's just that meron kaming little knowledge about doon, di ba? Ako wala pa. Medyo mababa kasi ayokong pansinin yun eh. Kasi nga galit niya ako sa politika. Tsaka Ayoko against doon, talaga pre. niya kumbaga, pero may alam lang kami kasi aware kami sa mga nangyayari. So yun lang, salamat sa iyo. Sana mapanood mo tong episode na to. Maganda rin to about sa employment eh. At empleyado din yan, pre. Siyempre empleyado yan. Oo nga. Oo. Sana, yun nga. Last na bago Sino ba? mag-message. Si Lalain Torrechelia 2652. Ako na naman Yeah. ata yun. Angas kwentuhan habang nakatomboy daw pare. Meron kasing usong meme ngayon. Binigyan niya ako ng ano dito kasi daw yung ano. Yung scramble ba yan? Hindi yung tambayan. Pag mga tomboy daw kasi yung ano. Ano? Yung mga nakatambay sa tambayan. Tomboyan daw yun. Tambayan, hindi. Tomboyan yan eh. Basta yun ang gusto niyang bitawan sana dito yung Hindi, sa ano. comment yan. Sa comment Sa yan. comment. Hindi sa amin galing yan. So yun, shout out. Love you. Yun lang. Gusto ko lang ano rin to, bago natin tapusin to, tuluyan ang episode 8 natin pare, which is congratulations sa atin. Isang buhay. Facebook. Facebook ng inang yan. Ano mo naman masabi mo about sa topic natin para sa kanila? Ayun nga, hindi. Gusto ko lang mag-message sa kanila na tulad mo nga, na let's be honest naman, kakalipat mo lang ng trabaho. At ako, papunta na rin ako doon sa, sa pagka, uy, ano to? Sa paglipat? Sorry. May tumatawag. Pero yun nga, malapit na rin ako, papunta na ako doon sa paglipat ng, hindi paglipat, gago, pa-burnout na ako Burnout ka na ba? Nagsisimula na. Pero yun nga, kasi meron pang mga ibang ano dito, yung iba, meron akong mga katrabahong na-burnout kasi meron akong mga trabahong hindi nabigyan ng salary increase. Oh, shoot. Which is dapat deserve Yung ng annual bawat isa. increase, di ba? Oo. So, may mga ganon. Yung iba, hindi nakapag ayokong sabihin yung term eh. Basta annual Ano tawag ba? na, di ba yung Bonus? Oo, yung annual bonus. Oo. Shoot. Iba kasing tawag, di ba? Oo, wag yun. Basta yung annual bonus, hindi nakapag-annual bonus. So, yun nga, which is siyempre, di ba, parang... Yun yung inaantay mo eh. May mga kumpanya kasi na ang bonus hindi buwan-buwan eh. Isang taon lang, isang bigayan. So, Hindi ka pa nagkaroon? Hindi ka nagkaroon, isang taon mo yun tayo. So, nakaka-burnout naman talaga. Ako rin, galing din ako sa burnout. Kaya, grateful din ako na may trabaho ko ngayon na mas maayos from before. Oo. At mas, higher. Mas than maayos before. na yung environment. Oh, Mas maayos pa ang Maayos yung pasahod. sa management, sa environment, sa sahod. Saka, okay siya at all. So, pero na-burnout din ako sa previous talaga dun. Because of the workload talaga. Oo. Which is dapat tayo ito lang ang mapapayo ko bago natin matapos yung episode. Kapag hindi na kayo masaya sa trabaho nyo, look for something na talagang mas feel mo na ginagawa mo. Diba? Yun lang, para at least happy tayo. Kasi naniniwala pa rin ako na kapag gusto mo yung ginagawa mo, mas masaya ka dun. Oo. Diba? Ikaw ba, pre? Ayun nga rin, I agree dun sa sinabi mo pare. Kaya siguro, hindi pa rin ako, kasi yun nga, konteksto lang ulit, pirata ako nito nila. Pero siguro kaya hindi pa rin ako makalipat o hindi ko pa rin ma-let go kasi nga,
Masaya pa ako sa ginagawa ko. Masaya ka ba? Doon sa ginagawa ko Hindi trabaho sa- lang mismo. Masaya pa ako doon. So, kaya nagkakaroon pa ako ng, hindi, gusto ko pa to. Yung hindi pa nagiging option yung paglipat. Kahit nakaka-burnout na nga yung, yun nakakainis. Minsan is, let's be honest, minsan okay naman yung trabaho eh. Yung mga katrabaho yung hindi. Hindi lang yung mismong direktang katrabaho mo, minsan yung management, yung mga boss, di ba? So, yun lang. Again, message for all the employees inside or outside the Philippines. Sana okay kayo dyan, no? Laban lang tayo, guys. Laban lang. And pack you all. Yun lang. Ang galing mo pala, pre. Pero yun nga, no? Ano natin to, man? This Game, end na natin to. Okay, so maraming alas Matt. maraming salamat ulit sa inyong panonood ng aming episode 8. Again, kami ang Kantot. Kwento. Ako si Lance. At ako naman si Harold at siya naman si... Yan, maraming Kita-kita salamat. ulit tayo next week, guys. Okay. Yun lang. Peace out. Kantot Kwento. Like, comment, subscribe. Galing, oh. Parang gago na. Tangin na normal. Okay, tangina pre, Hindi, natatawa. pre, di na record.